Mayong umaga, opisyal na nagsimula ang blockade. Lahat ng barkong dumaong sa pantalan ng Iran ay dapat mag-ingat dahil maaring habulin sila ng pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. Hindi lang ito para sa kipot ng Hormuz. Pwedeng harangin ng US ang mga barko sa lahat ng internasyonal na katubigan. Kulang sa detalye ang pahayag ni Trump kahapon tungkol dito. Pero ngayon, kumpleto na ang detalye mula Central Command. Tingnan ninyo. Ipapatupad ang blockade ng patas laban sa mga barko ng lahat ng bansa na pumapasok o umalis sa mga daungan at baybayin ng Iran, kabilang ang mga daungan sa Arabian Gulf at Gulf of Oman. Hindi haharangin ng mga puwersa ng CENTCOM ang malayang paglalayag ng mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz, papunta o mula sa mga daungang wala sa Iran. Ibig sabihin, malayang makapasok at makalabas ang tanker papunta sa mga bansang nasa Golpo o sa Iraq. Mga barkong papuntang daungan ng Iran lang ang dapat mag-alala. Ngayon, ang tugon ng Iran sa blockade na ito ay nakakatawa at nakakaironya na. Bago natin talakayin yon, unahin muna natin kung paano ito nakaapekto sa Iran at ekonomiya nito. Dahil malaking usapin ito para sa isang ekonomiyang sobrang at talagang sobrang umaasa sa kalakalan sa dagat. Sa totoo lang, madali mong masasabi na nabubuhay ang pamahalaan ng Iran dahil sa kalakalan sa dagat na inaasahan ng bansa. Narito ang ilang numero para ipakita ang ibig sabihin nito. Araw-araw, ang Iran ay nag-export ng mga produktong nagkakahalaga ng $270 milyong at nag-aangkat ng $160 milyong. Nangganganib na lahat ng yan na yon. Suriin natin ng mabuti ang exports dahil higit pa ito sa krudong langis lang. Kita mo, sa dolyar, 270 M kada araw, 140 M ay galing sa krudong langis malinaw na karamihan ay mula sa langis. Malaki rin ang ambag ng mga petrochemical. Meron din tayong produktong hindi langis tulad ng mineral, bakal at metal na umaabot sa $80 milyong kada araw. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ekonomiya ng Iran hindi lang yung sa langis, kundi pati na rin yung ibang bahagi ng ekonomiya ay halos titigil dahil hindi na nila ito maipapadala palabas. Malamang, kayang palitan ng Iran ang ilang kalakal sa pamamagitan ng rutang panlupa at makakahanap sila ng paraan para makalusot sa blockade. Pero hindi ganun karami ang kanilang mga opsyon. At bukod pa doon, kailangan nila ng oras para makagawa ng mga alternatibong ito. At gaya ng malalaman natin, wala nang gaanong oras ang Iran pagdating sa mga export na ito, lalo na sa krudong langis. Mabilis na dadami ang mga pagkalugi nila. Umaabot sa $8 bilyong kada buwan ang export na hirap nang i-export ng Iran. Pareho rin ang problema nila sa import. Noong nakaraang taon, nag-angkat ang Iran ng halos $58 bilyong na produkto o $160 milyong kada araw. Ngayon, maraming import na produkto ay pangkonsumo. Ngunit, marami ring hilaw na materyales na inaangkat ng Iran para magamit sa mga pabrika nila. Kung walang hilaw na materyales, titigil ang pabrika at mawawala ng trabaho ang tao. Ibig sabihin nito, ang kalagayang pang-ekonomiya sa loob ng Iran ay lalo pang lalala. Paalala ko lang ang nangyari noong Enero. Ang protesta nun ay hindi talaga sinimulan para pabagsakin ang pamahalaan. Nagsimula ito dahil sa hindi kasiyaan ng mga tao sa mga problemang pang-ekonomiya. Hindi sila masaya sa maling pamamalakad ng gobyerno pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Dahil dito, nang magsimula ang protesta noong Disyembre, 30 nagsimula ito bilang protestang pang-ekonomiya, ngunit naging panawagan sa pagpapalit ng pamahalaan. Alam na natin ang sumunod na nangyari. Pinatay ng rehimen ang 10,000 nagpoprotesta para manatili sa kapangyarihan. Pero hindi nawala ang mga problemang pang-ekonomiya na ipinoprotesta ng tao. Dahil sa digmaan, lumala na ang mga problemang pang-ekonomiya at mas titindi pa ito. Alam mo ba kung ano pa ang mangyayari? Konti na lang talagang oras ng Iran para ayusin ang blockade na ito dahil hindi pabor sa kanila ang oras. Ipapakita ko ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang chart sa screen. Kita mo, ang Iran ay may tinatayang 50 hanggang 60 milyong bariles ng kapasidad sa imbakan. Ang mga oil depot kung saan nila pwedeng itago ang langis. Ngayon, nagamit na nila ang 60% ng kapasidad nila, kaya 20 milyong bariles na lang ang ekstrang kapasidad. Magbilang tayo ng mabilis. Ang Iran ay nagpuproduce ng 1.5 milyong bariles ng langis kada araw. Kaya 2 linggo lang para mapuno ang natitirang ekstrang kapasidad nila. Sa puntong yon,
Mapipilit ang isara ng mga kumpanya ng langis sa Iran ang mga balon ng langis na magdudulot ng permanenteng pinsalang mahirap maibalik. Ibig sabihin, kung hindi agad maresolba ng Iran ang problemang ito ngayon o sa lalong madaling panahon, sila mismo ang napapahirap sa sarili nila na magdudulot ng malaking gastos sa hinaharap sa loob ng napakatagal na panahon at maaring maging permanente pa. Kapag isinara mo ang balon ng langis, agad kang mawawalan ng 5 hanggang 10% ng kapasidad nitong kumuha ng langis. Kaya parang nagsasayang ka ng pera. Para sa rehimeng Iranian na desperadong kailangan ng pera, hindi nila ito kayang sayangin. Kaya nagpapakita na ng pagkataranta ang mga opisyal ng Iran. At makikita natin yan sa mga pahayag na ginagawa nila sa publiko. Pero bago natin talakayan ng mga pahayag na yan, mabilis ang paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm, lalo na nitong mga nakaraang araw. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi na lumalabas ang mga video namin sa home screen ng mga tao. Kung nakasubscribe ka, mas malaki ang tsansang makita ang lahat ng updates namin. Ngayon, pag-usapan natin ang tugon ng Iran. Sinasabi na ngayon ng tagapagsalita ng militar ng mga restriksyon ng US sa mga barko ay talagang ilegal. Galing ito sa parehong rehimen na unang umatake sa mga bansang Gulpo na walang kaugnayan sa digmaan at nagsimulang umatake sa mga sibilyang barko mula sa bansang gaya ng Thailand. Halos nasa kabaliktaran ng mundo ang Thailand kumpara sa Iran. Kahit ganito, inatake ng IRGC ang isang sibilyang barko para takutin at i-blackmail ang mundo. Sa palagay ko, dapat mo nun magmuni-muni ang tagapagsalita ng militar bago ituro kung ano ang illegal at kung ano ang hindi. Mukhang ayaw ng Iran maranasan ang sarili nilang ginagawa. May ilang opisyal ng Iran din na nagsasabing ang blokadang pandagat ay isang akto ng digmaan. Sa lohika ng mga Iranian, kapag silang umatake sa ibang barko, hindi yun digmaan. Pero kapag ginawa rin yun ng ibang mga bansa sa kanila, digmaan na agad yun. Pero ito na ang nakakatawang bahagi. Alam ng mga Iranian ang sinasabi nila ay puro pagkukunyari lang, pero wala na silang ibang pagpipilian. Wala na rin silang ganong oras. Kapag wala nang kumapasok na pera, alam nilang lalala ang sitwasyon. Kaya hindi ko na inintindi ang pagkukunyari. Kailangan lang nilang magbigay ng dahilan na tatanggapin ng mundo at magmadali. Hindi maganda ang blokadang ito para sa naghihirap na ekonomiya ng Iran. Kaya nagbabanta ang Iran na palalayin pa ang digmaan. Itong ekonomikong terorismo na ipinatupad nila sa Strait of Hormuz, sinusubukan din nilang gawin sa Bab al-Mandab Strait. Maaring alam ng iba sa inyo ng Bab al-Mandab Strait ay nasa tapat lang ng Strait of Hormuz. At mahalaga rin ito sa sarili nitong paraan. Marami sa langis na dating dumaraan sa Strait of Hormuz, hindi lahat, pero malaking bahagi nito, ay dumaraan na ngayon sa Red Sea sa pamamagitan ng Bab al-Mandab Strait papunta sa mga bansang Asyano. Bukod pa dyan, sa itaas lang ng Red Sea, naroon ang Suez Canal na ginagamit ang maraming barko mula Europa at Asya para makatawid mula Europa papuntang Asya o mula Asya papuntang Europa. Ibig sabihin, anumang problema sa Bab al-Mandab Strait ay magkakaroon ng pandaigdigang epekto. At alam ito ng mga Houthi. Sinubukan nila ito nung nakaraang taon. Pero binumba sila ng 50 araw at sa huli sumuko rin sila. Malabong ulitin ng mga Houthi yon. Pero nagbabanta ang Iran na kontrolado nilang mga Houthi at pwedeng pilitin silang gawin ulit. Pakinggan ninyo. Tama, ang tinutukoy natin ay Bab al-Mandab, kung saan ginagamit ng Iran ang mga Houthi sa Yemen para harangin ang internasyonal na pagpapadala ng kalakal. Nagbanta silang gagawin ito kapag may blockade sa kanilang mga daungan malapit sa Strait of Hormuz. Nakita nga rin natin direktang nasangkot ang mga Houthi dito. Brian, napag-usapan na rin natin ito. Malaking alalahanin na posibleng gamitin ng Iran ang mga Houthi para maglunsad ng misil o drone laban sa mga barko sa Red Sea. Ngayon, may isa pang aspeto sa usaping ito na dapat pag-isipan ng US at Iran. At ito ay ang Tsina. Alam mo, halos lahat ng langis o export ng langis ng Iran ay napupunta sa China. At yon ay humigit kumulang 13% ng mga import ng China. Dahil sa blockade, malamang hindi makapasok ang langis ng Iran. Kaya posibleng maging mas desperado ang sitwasyon sa China. Tingnan mo ang chart na ito. Sa pananaw ng Tsina, hindi lang langis ng Iran ang issue, kundi lahat ng langis mulang Gulf. Pinakamalaking bahagi ng import ng Tsina ay mula Russia na 20%. Pagkatapos, meron tayong Iran na nasa humigit kumulang 11 hanggang 13%.
Hindi natin alam ang eksaktong bilang dahil opisyal, hindi umano nag-aangkat ang China ng anumang langis ng Iran na pinatawan ng parusa. Hindi opisyal, pero siguro nasa 13% yon. Bukod pa rito, kumukuha rin ng China ng langis mula sa Saudi Arabia, Iraq, UAE, Oman, Kuwait at posibleng Bahrain. Ginagamit ng mga bansang iyon ang kipot ng Hormuz para magpadala ng langis. Ibig sabihin, halos 50% ng langis ng China ay dumedepende sa kipot ng Hormuz. Alam mo ba kung sino ang nagsara nito? Iran, hindi Estados Unidos. Sa kabila ng mahigpit na blockade, malinaw na sinabi ng Estados Unidos na target nila ang mga barkong dumadaong sa mga pantalan ng Iran. Hindi nila tinatarget ang mga barkong papunta sa ibang pantalan bukod sa Iran. Ibig sabihin, kahit na yon, hindi US kundi Iran ang pumipigil sa pagdaloy ng langis mula Gulpo papuntang China. Ngayon, nalaman natin na kamakailan ay nagbigay ng kaunting presyon ang China sa Iran para pumayag sa tigil putukan at dumal sa negotiation summit sa Islamabad, Pakistan. Sa tingin ko, umaasa ang administrasyon ng Estados Unidos na pipilitin ng China ang Iran na sumang-ayon sa kasunduan dahil kailangan talaga ng China ang langis. Sila ang pinakamalaking consumer ng langis sa mundo, lampas pa sa Estados Unidos. Ngayon, sa kabutihang palad para sa lahat, tuloy pa rin ang negosasyon. O siguro ang tamang salita ay dialogo. Patuloy ang dialogo kahit walang nakatakdang susunod na pagpupulong ngayon. Gayunpaman, mas marami tayong detalye tungkol sa nangyari sa Islamabad sa 21 oras na pag-uusap ng dalawang panig sa likod ng saradong pinto. Panuorin ninyo ito. Ito ang mga hindi mapagkakasunduang kondisyon ng US na ipinresenta ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance sa mga Iranian. 6 ito ng mga punto. Una, dapat itigil ng Iran ang lahat ng uranium enrichment. Pangalawa, ang pagbaklas ng lahat ng pangunahing pasilidad ng nuclear enrichment. Pangatlo, pagbawi ng highly enriched na material. Pang-apat, danap na muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz na walang singil. Panglima, mas malawak na kapayapaan kasama ang mga kaalyado sa rehiyon. Pang-anim, itigil ang pagpupundo sa mga proxy tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Yemeni Houthis sa Yemen. Ibig sabihin nito, gaya ng hinala natin nung linggo nang matapos ang pagpupulong, na halos sumuko na ang US sa anumang kondisyon tungkol sa ballistic missile program ng Iran. Mukhang pwede na silang magka-missile kahit ilan gusto nila. Pero baka hinala ko lang din na hindi na rin ipipilit ng US na itigil ng Iran ang pagpupundo sa Hezbollah at Houthis. Mukhang isa yan sa mga kondisyon na hindi talaga binabago ng Estados Unidos. Ito rin ang kondisyon bago ang digmaan. At halos pareho pa rin na yon. Alam natin na hinihingi ng Estados Unidos ang 20 taong freeze sa enrichment program ng Iran. Ibig sabihin, bawal kayong kumilos sa loob ng 20 taon. Malamang mag-uusap tayo muli para sa bagong kasunduan matapos ang 20 taong freeze. Ngayon, sa kabila ng sinasabi ng mga opisyal ng Iran sa publiko, bukas naman talaga ang mga Iranian na pag-usapan ng isyu ng nuklear. Pero sa kabila nito, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ngayon, isa pang problema ng mga Iranian ay ang taong may kapangyarihang gumawa ng pinana desisyon o makipagkasundo ay wala talaga sa silid. Panoorin ninyo ang ulat na ito. Sabi ni J.D. Vance, sa 21 oras na maraton na negosasyon, tumawag siya kay Pangulong Trump 6 na beses o higit pa, baka 12 pa. Hindi niya matandaan ang eksaktong bilang. Natakot ang mga Iranian tumawag pabalik sa Iran para magtanong sa kataas-taasang pinuno o iba pang tunay na makapangyarihan. Nag-aalala sila sa seguridad at posibleng pagsubaybay ng ahensya ng intelihensya. May 2 aral tayong makukuha rito. Kahit nagdala ang mga Iranian ng 100 opisyal sa negosasyon, wala pa rin silang awtoridad na pumayag sa anumang kasunduan. Kailangan muna nila itong ibalik bago magdesisyon, na siyang pangalawa kong punto. Ibig sabihin, posible pa ring pumayag ang Iran sa pangmatagalang kasunduan matapos nilang ibalik sa Iran ang panukala ng US, na malamang ay nagawa na nila. Pwede nila itong ipakita sa sinumang namumuno tulad ng kataas-taasang pinuno o si Commander Vahidi ng IRGC. Hindi natin sigurado kung sinong taong kailangan ng Iranians ng pahintulot. Baka kataas-taasang pinuno, pero hindi talaga natin alam. Pero ngayon, maaari na nilang ipakita ang panukalang ito sa taong iyon at baka makakuha ng pahintulot na pumayag sa kasunduan o baka makuha ang kontraalok kung ano ang handang tanggapin ng mga Iranian. Ibig sabihin,
posible tayong magkaroon ng pangmatagalang kasunduan para sa kapayapaan sa mga susunod na araw. Hintayin natin ang mga balita at i-update ko kayo sa susunod na video. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod.